If you have your Bibles, sa mga nasa online, kung nandyan ba yung mga Biblia niyo, pakibukas po sa Ezra chapter 8, verse 23. Ayan, kung meron ka din kayong physical Bible, mas maganda. Kung meron kayong Bible app, mas maganda. Basahin po natin lahat, sabay-sabay. 1, 2, 3. So we fasted and earnestly prayed that our God would take care of us and He heard our prayer. Purihin po ang pagkabasa ng salita natin, Panginoong Diyos. Let's all bow down our heads in prayer. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you again. We bless you again, Lord God. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa araw na ito, Lord God, na ako na muli iyong ginamit, Panginoon Diyos, na maghayag na yung salita. Not my will, Lord God, but let your will be done on us this morning, Father God. Wala akong kakayanan, Panginoon. Ininatago mo ako, Lord God, sa iyong likuran, Lord God, na hindi yung aking mga kahinaan ang makikita, ngunit si Jesus lamang ang may tataas dito sa aming kalagitnaan. I pray that, Lord God, buksan mo, Panginoon Diyos, yung aming mga spiritual ears, Father God, upang madali naming maintindihan, Panginoon Diyos, kung ano man, Lord, ang gusto mong ihayag sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Wala akong alam, Lord God, kung ano mga pinagdadaanan namin, mga kapatid. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Hallelujah, ngayong umaga. At puspusin mo kami, Lord God, na yung banal na espiritu na mangusap sa bawat isa sa amin ngayong umaga, Father God. Kaya, Lord, maraming salamat ulit. Sa iyo lamang kapurihan. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. So maupo muna tayo, mga kapatid. Gaya ng sinabi dito, so we fasted and earnestly prayed that our God would take care of us. And He heard our prayer, no? Kasi bago tayo magpalaot ngayong Pebrero, I know, excited tayong lahat kasi akala ko lovely. Love month. Love month, mga kapatid. Pero bago man ganapin ang love month, kasi buwan ng pagmamahal nga ang February, no? Madugo, mapula ang February. Dito muna tayo, mga kapatid, sa fasting. Kaya ito sabi diyan, so we fasted and earnestly prayed that God would take care of us. Maring meron man tayong gustong pinalangin sa Panginoon na hindi pa nasasagot. Malamang ito na yung kasagutan sa iyong panalangin, ang mag-fasting, mga kapatid. Hallelujah. Kasi ang title ng ating pag-aaralan ngayong umaga, basahin natin, anong sabi diyan? Spiritual benefits of fasting. Maraming mga benepisyo, marami tayong makukuha pag tayo ay nag-fasting. Amen. So fasting is sustaining from food for spiritual reason. No? Yung hindi tayo kakain. We are not fasting to lose weight. Sabihin nyo, sinasama lang kami ni Coach kasi mataba na siya eh. Gusto niya magpapapayat. Hindi, mga kapatid. We are not fasting to lose weight. You're part of a church. And this is something that the church is doing. So I encourage everyone to join us in this fast. Hallelujah. Because there is grace in this fast. No, may habag ang Panginoon pag tayo ay nagpa-fasting, and we are fasting so that God can propel our spiritual growth. Nalalago tayo spiritually. Baka nag-iisang taon ka rin dito, tagabutas pa rin tayo ng upuan ng iglesia, napalitan na lang ng bago, hindi tayo tumutubo. Kaya kung gusto natin na magkaroon ng spiritual growth, ito yun, mga kapatid, no? Fasting, and God can do things in the church as well, no? Kaya pinapanalangin natin na dumami tayo. Praise God, sinagot ng Panginoon. May mga bago ng mukha dito sa iglesia. At pinapanalangin din natin yung mga dati nating kasama na bumalik na. Hindi na kami nagtatampo. Grabe. Hindi na kami nagtatampo sa inyo. Matagal na. We fast because we are believing Jesus will heal incurable sickness. No? Maring meron tayong mga kapamilya na hindi gumagaling. Maring ito na yung pagkakataon, mga kapatid, na mag-ayuno tayo. Ayan, mag-ayuno yung fasting sa Tagalog, na sila ay gumaling. Maring we are praying for breakthrough sa ating mga buhay. No, meron tayong pinapanalangin na sana manalo na ako ng loto. Ay, sana all. Na hindi ganong breakthrough. Yung breakthrough na dapat ay makatotohanan. No, breakthrough na magkaroon ka ng magandang trabaho,
magkaroon ka ng mga magandang kasama sa buhay, magkaroon ka ng makapasa ka siguro sa iyong exam. Yun yung mga pinafasting natin. Fasting is not only for pastors. Baka sabihin mo, ikaw lang naman ang namumuno dyan, coach. Ano? Kaya ikaw na lang mag-isa. Mga kapatid, assistant pastor lamang ato. Shout out nga pala kay Coach Remel din, no? And family, kina Ate Lisel dyan, no? Na nakabakasyon ngayon si Pastor Remel. Kaya inatasan tayo nga, humalili muna in his absence, ano? Kasi ang fasting, mga kapatid, fasting is for everybody na merong mga katawan. Kagaya natin, no? Fasting is trading the ball for blessing. Ano may yung mga ititrade mo kay Lord, no? Maaring mga kasakitan man yan, maaring mga bisyo mo man yan na hindi ka makakalabas. Ito na yun, mga kapatid, no? I-trade mo yan. It's trading the temporary for eternal. Trading the physical for spiritual, no? Mahirap yung ating physical pag nagpa-fasting tayo. I don't know anong nangyayari. Yung nalipasan ka lang ng kumain ng umaga, di ba? Anong mangyayari sa iyong tiyan? Kumakatok na. No, nagtatransform. Parang may transformer sa loob eh. Ano? Buti lang sana kung wala kang katabi. Mamaya may katabi ka. Sabi, ano yung tumatransform dyan? Nakakahiya minsan, but that is the reality, mga kapatid, no? We are training the visible for the invisible. Maring yung kalaban natin, invisible, no? Spiritual. Maring yung depression, yung anxiety, maring yung mga bisyo. Fasting is a biblical way of humility. Yung nagpapakababa tayo sa ating Panginoon. And we encourage everyone to join us with this type of fasting. Baka sabihin mo, ano ba yung mga fasting na yan, coach? Ano ba ang mga halimbawa niyan? So here are some types of fasting na pwede nating sundin, mga kapatid. Una dyan, makikita natin, pwede mong gawin complete fasting na walang tubig, walang pagkain. Nandiyan nakalagay kung ilang araw, maring weeks. Si Jesus, di ba, nag-fasting siya 40 days and 40 nights. Grabe, ano? So kung hindi mo kaya, kagaya sa atin, nandito tayo sa Middle East, merong trabaho, hindi talaga kaya, no? Kaya pwede kayo dyan. Water only. Kung medyo malakas-lakas talaga yung pangangatawan mo, kagaya kay Coach Rich, para mabawasan talaga ito, kailangan talaga water na lang, ano? Or pwede rin 1 meal a day. Pero kung nag-skip ka na ng 1 meal a day, hindi ka talaga nag-aalmusal, huwag mo nang gawin kasi yun na yung ginagawa mo dati eh. Dagdagan mo pa. Amen. Maaring nag 1 meal ka, may kape naman, huwag ka na magkape. Amen. So dito rin, pwede rin tayong 2 meal a day. Kung 3 times a day talaga tayo na kumakain, pwedeng bawasan natin, 2 meals na lang. Ano? Or, kung gusto mo talaga na kagaya kay Daniel, sino nakaalala kay Daniel? He was thrown in the dungeon of lions, ano? Kasi ayaw niya mag-serve doon sa king. Sabi niya, wala akong ibang kakainin, kundi maggugulay ako 1 linggo. Pwede ito, mga kapatid, gulay-gulay muna tayo, mas maganda, mas healthy, no meat, no seafoods, no sweets, lahat, wala. Amen? Pwede yun sa fasting natin. Or kung hindi mo talaga kaya, meron tayong tinatawag na social media fasting. Hindi ko na sinali dyan. Pero minsan nakaka-addict tayo talaga yung social media, no? Hindi natin maiwasan. Kaya mag-social media fasting tayo, wala mo na Facebook, 1 linggo. Wag naman, coach. Paano na lang? Baka may ibang ka-chat na yung kasama ko. Mahirap naman, ano? So, pwede. Pasilip-silip lang siguro. Pero kung 1 oras ka nag-social media, bawasan mo. Di ba? Maraming paraan magpapasting. Makakala nyo, makakalusot kayo. Wala tayong lusot dito. Amen. Wala tayong lusot, kaya kapit lang sa mga gustong mag-join. Ngayong Sabado na. So, bukas magsisimula hanggang Miyerkules. Kaya Ate Cecil, huwag kang mag-alala. Tuloy pa rin yung Bible study natin. Ano? Kahit nasabihin natin maglulugaw tayo, arroz caldo na naman, kakayanin namin. Ihanda namin yung 1 araw na yan na 1 meal lang. Doon lang kami sa pansit magko-concentrate ng araw na yan. Pwede, di ba? Doon lang tayo magko-concentrate. Pwede. Hallelujah. Basta lang makapag-fasting tayo, pwede na yon. Amen. So today, we are going to look some of the biblical benefits of fasting. Kaya kung handa na tayo, pakitype dyan sa ating comment section, I am ready. Hallelujah. So, how it increase our humility, no, and our hunger towards God, as well as help us grow in holiness. Kaya medyo English yung ating
pagsasabi ngayon. Kaya kapit lang tayo mga kapatid, baka magno-nosebleed tayo. Kargado tayo ng English ngayong umaga. So I hope na ma-explain ko ng mabuti ang fasting, kung bakit kailangan natin mag-fasting. We have 3 benefits of fasting. 3 spiritual benefits of fasting. Maraming benepisyo ang pagpapasting, pero ngayong umaga, 3 lamang ang ating tatalakayin. Una nga dyan, sabi, fasting is a biblical way of humbling yourself. Yung binababa natin ang ating sarili para sa Panginoon. Hallelujah. Kasi one example of this is David. Kung naalala natin si David, sino nakaalala kay David? He humbled his soul. Kasi nagkasala si David. Amen. Meron na siyang asawa, pero pinatulan niya yung si Bathsheba. Kung naalala ninyo, si Bathsheba naliligo doon sa baba. Tapos si David nakadungaw doon sa kanyang beranda. Sabi niya, sino kaya magandang dilag dito sa baba? Ang ganda, naliligo. Pero sabi doon, dahil sa kasalanan ni David, nilagay niya yung asawa ni Bathsheba doon sa harap ng gyera, namatay. At doon nagsimula ang kasalanan ni David. So, dahil nakonsensya si David, itong pinakamaganda mga kapatid. Dahil nakonsensya si David, anong ginawa niya? Psalm 69 verse 10, when I wept and humbled myself with fasting, I became my reproach. And in Psalms 35 verse 13, ang sabi niya diyan, but as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled myself with fasting, and my prayer would return to my own heart. Mukhang wala na nakaintindi. Malalim talaga ako. Malalim talaga, coach, yung English dyan. Hallelujah. Hindi namin naintindihan. So, I want you to notice, mga kapatid, doon sa 2 verse na yon, doon sa 2 instances na yon, it refers to humility. Amen? And how he humbled himself through fasting. Fasting is one way, kung nakita natin dyan, anong ginamit ni David? My clothing was sackcloth. Sa mga nakakaalala, sino ba si David? Hari siya, mga kapatid. Isang hari ang taong ito, ngunit sa pagkakataong ito, binaba niya ang kanyang sarili, hinubad niya yung pagkakahari niya at sinuot niya yung sako. Sino nakakita ng sako ng rainbow dito, ng aloha, di ba doon sa Panda? Ganon ang sako. Sako ng biryani rice, alam niyo yun. Di ba yung brown, ganon ang saklot, mga kapatid. Hinubad niya ang kanyang authority. And when he humbled himself, God noticed it. Napansin ng Panginoon. And fasting is a biblical way of humbling ourselves. Binababa natin ang ating mga sarili. How do we do that? Paano ba natin ginagawa ang mga yan, coach? Sabi rito, mga kapatid, yan. Ba't nandyan na tayo? Mukhang lumukso tayo, Kuya Jeff. Yan, dyan na muna tayo. So how do we humble ourselves? It starts with fasting, una, and pag nag-fasting tayo, you go without food for the purpose of getting closer with God. Wala kang ibang ginagawa. Tutubig-tubig na lang tayo nito, 5 araw. Praise God nga, buti na lang, 5 araw lang hiningi ni Coach. Hindi 40 days and 40 nights. Kasi kung 40 days and 40 nights, baka hindi na natin mapansin sino yung magandang dilag. Pip, pip, pip. Di ba? Sumakay ng jeep. Sabi mo, si Iris lang naman pala yun. Diba? Sabi natin, sino yan? Ito, mga kapatid, because we humbled ourselves, we drink only water, we read the Word of God instead of eating and spending time with, anong tawag nito, yung browsing sa social media, iniiwasan natin yan. It breaks your pride, pinuputol yung iyong pagkamataas. Mamataasin ka, it breaks your heart. Kung meron kang gustong i-break, it breaks your ego kasi medyo mayabang na tayo eh. Yan yung mga nangyayari, mga kapatid. And eventually, and most importantly, repent from your sins. Ito yung ginagawa natin if we are humbling ourselves to the Lord. Nandiyan pa ba tayo? And we are asking God to set us apart during this time of fasting.
Kaya mapapansin niyo mukhang hindi na nagre-reply yung aking mga kasama. Galit-galit yata muna kayo. Amen? Kasi ito yung mga kapatid, nagfo-focus tayo kay Lord because that is the biblical way of humility. Amen? Humility is not only eating. Humility is yung tinatawag nating you repent. Kaya nga, nagpapakababa tayo, no? Humility is humbling yourself under the mighty hands of God. You acknowledge that Him as your Lord and King, no? Na wala tayong magagawa sa buhay na ito. Doon sa mga sickness, sa mga pinapanalangin natin, wala tayong magagawa dyan kung wala ang habag ng Panginoon. Huwag din natin isipin na pag nagpapasting tayo, ito nang pinakamaganda, no? Minsan, we think that, Lord nagpasting na ako, that we can manipulate God. Na Lord 5 araw ako hindi kumain. 5 araw akong nangangayayat doon, Lord, tubig-tubig lang. Kaya dapat ibigay mo yung pinangako mo sa akin. Boyfriend ba yan? O answered prayer man yan ng mga exam? O girlfriend man yan? O ano man yan, no? We cannot manipulate God. Baka sabihin natin na, ginawa ko ng lahat, Lord, Kaya naasahan ko, after 1 week, lalabas yung resulta, alam mo na. Di ba? No, mga kapatid. Kaya linawin natin, we cannot manipulate God. Lord has, ito nga, no? This is not fasting, that is manipulation. Hallelujah. Nandiyan pa ba tayo? Pakadyan ng amen kung nandiyan ka pa kapatid. Doon sa Allen na naka-duster na blue, shout out sa iyo, no? Hindi ko alam. Baka nandiyan ka pa rin. Shout out sa iyo. Ano? Hallelujah. But Lord, not my will. Ito yung sinasabi, let your will be done in my life. Yun yung sabi sa atin sa Luke 22 verse 42. Buksan nyo na inyong Bible. Hindi na naisama rito. Kasi kadalasan, we miss the blessing of the Lord intended for us. Bakit? Because we are not in line with the Lord. We are not aligned with the Lord. Sino ba nakakita dito ng faucet? Di ba, pag binuksan mo yung faucet, nandoon yung blessing. Umaapaw yung blessing. Pero kung pag sandok mo ng blessing, baliktad yung iyong baso, paano mo nga makukuha yung blessing kung baliktad naman yung iyong lagayan? Di ba, ang mangyayari, you miss the blessing, mga kapatid. Hindi papasok yung blessing sa iyo, kaya ina-align ka ni Lord na yung buhay mo maging align sa Kanya para makuha mo yung blessing that is intended for you. Woo! Hallelujah. It's not that you want God to move on your side, no? Na hindi ka nagpapasting dahil gusto mong lumapit si Lord sa iyo, kapit-kapit mo na, Lord, dahil ka na rito, But, mga kapatid, ikaw mismo ang dapat na lumapit kay Lord. Amen? Ganun ang fasting na binabalik natin yung ating sarili sa Panginoon. Sabi nga rito, no, fasting brings about, ano bang nangyari pag napapasting tayo? Merong nagkakaroon ng repentance, confession of sins. Ito yung importante, no? Bago tayo magsimula ng fasting, hingin muna natin ng patawad kung maaaring nakasala man tayo sa ating kapitbahay, no? Hindi natin napansin, no? Nagalit na pala yung kapitbahay kasi masyado tayong maingay, no? Ask natin ng patawad yan. Spending time with His Word. Ito mahalaga mga kapatid, no? Nabasahin natin yung ating mga Bible. Kasi hindi pwedeng nag-fasting ka, hindi ka nagbasa ng Bible. Kasi paano mo malalaman ang sinasabi ng Panginoon sa iyong buhay kung wala tayong Word? So, in fasting also, it is dealing with our negative emotion. No, we are overcoming kung ano man yung mga emotion na yan, ano? Overcoming the pain. Maring mayroong nakasakit sa iyo kasi iniwan ka ng boyfriend mo dati. Grabe ang binigay sa iyo na sakit ng loob. So this is one, no? Overcoming the pain and dealing with our stress kasi maraming nagbibigay ng stress sa iyong buhay. Yung kasama mo sa trabaho, yung kasama mo sa bahay, maingay, matutulog ka na ang lakas pa ng tawa. Ayaw magpatulog, 12:00 na, 1:00 na. Di ba? Gusto mo nang matulog pero maingay pa rin kasi may kausap sa kabilang linya, 1:00 na. Minsan inaabot mo na madaling araw, maingay pa rin. Kulang na lang, babatuhin mo. So it is dealing with our anxiety din, mga kapatid. Maring meron tayong gustong gawin, no? Pero meron ka, anxious ka, hindi mo alam anong ginagawa mo. Maring si Marites yan. Wala parang Marites na. Maring si Judith yan. Ayan, si Mane. Ayan, no? Anxious ka na. Ang dami ng babayaran.
Pero itong sinasabi sa atin na isuko mo yan. Fasting brings about yung overcoming it. Amen. Sabi nga dyan, lahat yan lalabas and you have to deal with this and the Lord will purify you. Amen. And the Lord will make your faith as pure as gold. Kasi sinusubukan tayo minsan mag-fasting eh. Unang araw pa lang, may nagbigay na ng isang kahong Krispy Kreme donut. O, paano tayo mangangayayat nito? Yan na nga sinasabi. Nag-sale yung masarap na tsokolate sa Panda. Paano tayo magda-diet nito? May magpapakain ulit ng herpy mamaya. Paano tayo Di ba? Di ba mga kapatid? May tukso ka agad na dumarating. Magpapasimula ba lang? In Jesus' name ka na kaagad, Lord. Rebuke mo ito, Lord God. Kung pwede, maka-antay sana itong herpy next week na lang. Yeah, di ba? Sana ganun. Sana, through the trial and hardship of fasting, sabi sa New Testament, no, God gives us the grace to, God gives grace to the humble. Ito yung sinasabi doon sa James chapter 4 verse 6, 1 Peter 5, chapter 5 and 6, and Proverbs 3:4. No? Sabi doon, kung babasahin natin dyan, God gives grace to the humble. So what is grace? Grace is the unmerited favor from the Lord. Yung hindi ka karapat dapat na patawarin, pero pinatawad ka pa rin ng Panginoon. This is the key for God's blessing. You know, yung humility, yung grace, at sa kanyang favor. Hallelujah. Nandiyan pa ba tayo mga kapatid? Mukhang mapapa-overtime talaga tayo dito. Time check, alas 12. So hopefully 12:30 may pasok si Ate Cecil. Kakayanin natin to bago mag-alauna. Tapos tayo. Amen. Nandiyan pa ba tayo? Number 2 na tayo. Sige, para mabilis. Ang sabi diyan, restores our hunger for God. Hallelujah. So not only fasting is a biblical way of humbling yourself to God, but fasting is also a way to restore your hunger. Ito yung sinasabi na kapatid na maaring nanlalamig ka na sa Panginoon. Maaring yung iyong relasyon sa Kanya namamatay na. Dati excited ka gumising kasi, Lord, Thursday pa lang, excited na ako magpa-Friday. Pero habang lumalakad yung buwan, dumating ang February, anong araw ngayon, Kuya Jeff? February 5, 6. Yung kasama natin last month, hindi ko na nakikita dito sa iglesia. Yan ang sinasabi na parang lumalamig na yung relasyon sa Panginoon. Kaya sabi dito, if you want to restore your hunger for God, mag-fasting ka na kapatid. Amen. Si God, sabi dito, let yung Israel mga kapatid, no? Yung dumaan sila doon sa wilderness, He was teaching them hunger. Sa mga nakaalala doon sa mga, sino ba yung Kuya Jeff? Si Moses, di ba? Dinala niya yung mga tao doon sa, pinilabas niya sa Israel. So ano nangyari? Nagreklamo yung mga tao na mamamatay kami sa kawalan. Walang pagkain dito. Moses, ba't mo pa kami dinala dito? Yung literal na ginutom sila physically ng Panginoon so that they should hunger for His Word. Nandiyan pa ba tayo? Ano sabi doon sa Deuteronomy chapter 8 verse 3? Sabi diyan, basahin natin, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna. No? Dahil nagutom sila, pinakain sila ng manna, no? This is the bread from heaven, which neither you nor your ancestors had known. Hindi nila kilala itong manna mga kapatid, pero pinakain sila ng Panginoon ng manna, a bread from heaven, to teach that man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. And it is that word that Jesus also quoted in Matthew chapter 4 verse 4. But He answered and said, it is written, nasusulat, man shall not live by bread alone. Basahin natin lahat. But by every word that proceeds from the mouth of God. Kaya hindi lang physical ang binubusog sa atin, kundi ang ating spiritual, mga kapatid. Kinuha pala ni Jesus ito sa Book of Deuteronomy. Amen. Mukhang wala na.
kaya natin to. So, where God was telling Israel why He led them through a season of hunger para turuan sila na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa ating Panginoon. God is saying, I want you to depend on my word. Huwag mong didependahan yung kung ano mang diluto doon ni Coach mamaya, yung masarap na sweet and sour. Nako, ilalabas mo rin yan, magbabanyo ka, matatapos din yan mamaya. Yung, Kaya, by every word, mga kapatid, magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Ito yung sinasabi sa atin, no? I want you to hunger for me. Amen? Kasi yun yung sinasabi doon, hunger for God. Amen? If you want to hunger for God, to last, you need to fast. Kailangan mo mag-fasting. If you want to be on fire with God, the key is very simple. You need to, anong sinasabi dyan? If you want to be in fire, you need to fast. Begin to pray. Press into God. Seek Him diligently. Seek Him, with all your heart and have a season of fasting. Gawin natin itong lahat. Amen? Mahirap, but the benefits of fasting ay maganda. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-try ng 5 days prayer and fasting, sama kayo sa amin. At makikita nyo, pag dating natin dito next Friday, makikita mo, sino yan? Wow! Gaya nga sinabi natin sa inyo, wow! Mapapawaw ka talaga mga kapatid, Kasi yung gloria ng Panginoon, sabi mo, malayo pa lang, ramdam kong presensya ng Panginoon sa buhay mo, Brad. Amen. Kaya join tayo mga kapatid, and you will see your hunger for God will be reset. Amen. Parang cellphone na bago, kung gusto mong ibenta, di ba, nire-reset para magbalik sa kanyang dating anyo. Kung nanghihina ka spiritually, right now, go for fasting if you want to be fire on God. Hallelujah. And lastly, ayan na mga kapatid, lastly na tayo, pagka-lovely. Kasi, tama lang, 5 minutes lang. Sabi ko sa inyo, madaliin natin to. Ang pinakahuli dito mga kapatid, help and increase of holiness. Yung pagkabanal natin at tulong mula sa Panginoon. Kasi nung niligtas ka ng Panginoon, kaya nga kanina meron tayong communion dito, paliwanag lang, kasi pinapakabanal ka ng Panginoon. Nilalayo ka ng Panginoon sa mga kasalanan to be set apart, mga kapatid. Ito yung tinatawag nating holiness, to be set apart mula sa mga kasalanan, sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Sabi nga dito sa 2 Timothy, anong sabi dyan? Chapter 2, verse 20 hanggang 22, sabi dyan, in a large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes. Merong mga pang-espesyal na okasyon. Some are for common use. Those who cleanse themselves from the later will be instruments for special purpose, made holy. Ito yung maganda, made holy, useful to the master, prepared to do good work. And ang verse 22, sabi diyan, flee the evil desires of youth and pursue righteousness and faith, love, peace, along with those who call on the Lord out of pure heart. Mukhang malalim ulit yung English, Coach, hindi namin naintindihan. Mahala na kayo. Inuwag naman. Pa-explain natin. So here, mga kapatid, we can see that it talks about vessels of honor, yung mga lagayang nakakapagbigay ng papuri at yung mga bagay, paglagyan na hindi nakapagbigay ng papuri sa Panginoon. It talks about the vessels of gold, kung makikita natin dyan, and silver, merong wood, merong clay, may ordinary, merong special, di ba? It says here that he who separates himself, he who sanctifies himself, it is kagaya ng mga gold and silver, palagi bang ginagamit yan? Hindi Hindi. Minsan lang sa special na okasyon, maaring Friday, kasi kailangan mo maging presentable sa Panginoon. Ilabas mo yung mga magagarang kuhan mo. Alangan naman, di ba?
Tayo nga pumupunta kay Mayor, nagchichinelas ka ba? Hindi ka nagchichinelas kay Mayor. Siyempre, pag nakikipagharap ka kay Congressman, siyempre, yung pinakamagandang damit mo, di ba? Yung pinaka-plansadong damit mo. Di ba? Kung may buhok pa, problema lang. Wala tayong buhok. Di ba? Pag may buhok, anong ginagawa? Kagaya ko, Kuya Jeff, planchadong-planchado yan. Nakaligo na agad kay Kuya Jeff. Nako, yan ang sinasawa. Napaligo sila kay Kuya Jeff. Tinignan nila kung totoo ba talaga nakaplansya. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. So, in this verse, mga kapatid, it is interesting because Jesus, the one who sanctifies, na siyang nagpakalinis sa atin, in this verse, sabi niya, it talks about we sanctify ourselves, no? Kasi tapos ka nang nilinis ng Panginoon eh. Ang tanong ngayon, sabi niya, magpakalinis ka, separate yourself. Meaning, we have to choose the process of sanctification. We have to respond to the calling to see ourselves a part of God. No, yung iniwalay ka na sabi mo, hindi ko na talaga gawin yung mga kasalanan, Lord, kasi ayaw kitang masaktan. Ganon yung sanctification, mga kapatid. Sabi nga ni Joshua, sa book of Joshua, chapter 3, verse 5, and Joshua said to the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Hallelujah, mukhang konti lang na-convince. Praise God! Kasi kung ihiwalay na natin ang ating sarili sa mga kasalanan o sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon, He will do wonders among you. Woo! Praise God. Ang ganda ng mensahe, ano? Sanctify, meaning to set apart or to declare holy. Yung pagpapabanal sa katawang ito, mga kapatid, we must understand that today's sanctification will bring tomorrow's, anong ibibigay niyan? Will bring today's separation, bring tomorrow's success. Amen? Today's breaking, maaring binabali ni Lord kasi yung bisyo mo, hindi mo maiwan, it brings, anong tawag niyan? Breakthrough tomorrow. Ano? Today's crashing, maaaring ngayon, medyo lugmok ka, hindi ka na makabangon. Maybe tomorrow, it brings calling to you. Minsan, hindi natin maintindihan bakit ko pinagdadaanan ng mga bagay na ito, Lord. Bakit ako nakakrash? Lugmok na ako. Wala na akong kaibigan. Iniwan ako ni BFF. Lahat ng dati kong kasama doon sa istiraha, wala na. Nag-iisa na lamang ako ngayon. Lord, bakit nangyayari ito? Dati nung marami akong pera, ako ang taya, nandiyan naman sila. Ngunit ako na bankrupt, Lord, wala na nagpapakita. Tinatawagan ko lang, kamusta na? Bigla na akong binlock. Di ba, pag kamusta na, alam mo na ang kasunod. Maring, pwede pa utang dyan. Woo! Hallelujah. Palakpakan natin si Lord, masyado tayong seryoso sa buhay. Amen. Kasi today's crashing brings tomorrow's calling. Without testing, ito yung sinasabi, no? Without testing in life, there will be no testimony. Without breaking, there will be no breakthrough sa ating mga buhay. Kaya mag-fasting ka if you want to get that hunger again from the Lord. And we begin through fasting. Ano mga kapatid? Hallelujah. Nandiyan pa ba tayo? So, tinupad ko yung usapan ko natin natin, Cecil. Maaga pa na. Hallelujah. Maaga pa. So mga kapatid, ito, itatapusin na natin to. So sa lahat ng nandito, no, at sa mga kapatid natin na nasa online, inaanyayahan namin kayo mga kapatid na sumali sa ating 5 days. Ayan. Prayer and fasting, mga kapatid, no? Gaganapin ngayong Sabado until Wednesday, February 7 hanggang 11. If supernatural things to happen in your life, kung gusto mo mangyari yung mga supernatural things, no? Yung mga wonders na sinabi ni Joshua kanina, mag-fasting tayo. Kasi sabi diyan sa ating text, balikan ulit natin ang ating text. So we fasted and earnestly prayed that our God would take care of us, and He heard our prayer. Hallelujah. Kaya tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Let's all bow down our heads. Hallelujah. Palakpakan ulit natin si Lord. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa
pagkakataon na ito, Lord God. Lord, alam namin, Lord, nagmadali kami sa mensahe kasi kulang na kami sa oras, Father God, kasi may mga trabaho yung aming mga kasama. Patawarin mo kami, Lord God. But I pray that, Lord, sana nawa, Panginoon Diyos, sa iyong habag, nakuha nila, Panginoon, ang iyong mensahe sa amin sa bawat isang ngayong umaga. I pray that, Lord God, yung spiritual benefits of fasting, Father God, ay makukuha namin, Lord, as we will go through fasting this Saturday, O Lord God. Guide us, Lord, as we go on our fast, in our prayer, O Lord God. Nanawa, Panginoon Diyos, yung mga bagay na gusto mong i-reveal sa amin, Lord God. Yung mga bagay, Lord God, na gusto mo naming isuko sa iyo, Lord God, na gusto mong ipasuko sa amin, Lord, ay isusuko namin yan, Panginoon. Sa iyong habag, Lord God, I pray na, Lord, magawa namin kung ano may yung gusto mong inuutos sa bawat isa sa amin upang maranasan namin, Lord, yung mga spiritual benefits ng fasting, Father God. Hallelujah. I pray that, Lord, sa mga nandito, mangusap ka sa kanila, Lord. Mangusap ka rin, Lord God, sa mga nasa online. Nawa, Panginoon Diyos, nakuha nila, Lord, kung bakit ba namin talaga kailangan mag-fasting. I pray that, Lord God, baunay namin ito, Lord God, sa aming pag-uwi. At na sa aming pag-uwi, Father God, sa aming kanyang temporaryong pamamahay, nawa, Panginoon Diyos, ay magabayan kami, Lord God, hallelujah, ng iyong salita, Lord. And I pray that, Lord God, iyo kaming huwag pabayaan, Lord. Let your Holy Spirit, Lord God, speak to us, Lord, in our fasting, hallelujah. And I pray that, Lord, mangusap ka, Lord God, sa iyong salita, Panginoon, sa iyong mga promises, O Lord God, sa amin, na, Lord, sanctifies us, set us apart, Lord God, as we will practice humility, Lord God, as we humble ourselves to you, Lord God. Hear our prayers, O Lord God, and we will experience those wonders, Lord God, na iyong pinangako sa bawat isa sa amin. Kay Lord God, maraming salamat ulit, Lord, sa paggamit mo sa akin ngayong umaga. I pray that, Lord God, nakuha namin ng bawat isa, Lord God, ang mensaheng yung gustong iparating sa bawat isa sa amin. To you alone, Lord God, be the glory, the honor, and the praise. In the mighty name of Jesus, I pray, and all the saints will say, Amen and Amen.